Sa liblib na baryo sa probinsya, may batang nagangalang Lando. Siya ay 12 taong gulang, payat ngunit matipuno at puno ng kuryosidad. Lagi siyang naglalakbay sa kagubatan sa likod ng kanilang baryo kahit na paulit-ulit siyang pinagsasabihan ng kanyang lola na huwag magpagala-gala roon. Isang araw, habang nanguhuli ng gagamba, napansin ni Lando ang isang natatakpang lagusan sa ilalim ng isang malaking ugat ng balete. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga sanga at dahon na nakaharang at bumungad sa kanya ang isang madilim na kuweba. May kakaibang amoy ito na parang lumang papel at usok ng insenso. Sa kanyang pagkamausisa, pumasok siya sa loob. Ang unang napansin niya ay ang mga lumang larawan sa dingding ng kuweba, mga dibuho ng mga taong nakasuot ng sinaunang kasuotan. May hawak na sibat at may nakasulat sa lumang baybayin. Sa gitna ng kuweba, may isang kahon na yari sa kahoy at ginto. Nang sinubukan niya itong hawakan, bigla itong lumiwanag. Napapikit si Lando dahil sa liwanag. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa ibang lugar na siya. Hindi na ito ang kuweba. Nasa gitna siya ng isang sinaunang bayan, puno ng mga taong may suot na katulad ng nasa larawan sa kuweba. Huliin ang espiya! Sigaw ng isang mandirigmang may dalang sibat. Nagulat si Lando at mabilis na tumakbo. Napagtanto ng bata na napunta siya sa nakaraan, sa panahon ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhan. Habang tumatakas, isang matandang babae ang humila sa kanya papasok sa isang kubo. "Ikaw ba ang hinulaang tagapagligtas?" Tanong ng matandang babae. Hindi po." Gulat at nagtatakang sagot ni Lando. "Matagal ka na naming hinihintay. Ikaw lang ang makakabukas ng kahon ng diwa." Wika ng matanda sabay turo sa isang kahon na kamukha ng nasa kuweba. Wala siyang ibang nagawa kundi sundin ang sinabi ng matanda. Binuksan niya ang kahon at isang napakalakas na liwanag ang lumabas. Biglang nawala ang mga mandirigmang humahabol sa kanya at ang bayan ay napuno ng kakaibang enerhiya. Nang iminulat niya ulit ang kanyang mga mata, bumalik na siya sa kuweba sa baryo nila. Pero may hawak siyang isang lumang medalya na may nakaukit sa baybayin. Pero ang tanong na naiwan sa kanyang isipan, paano niya nagawang bumalik sa nakaraan? At totoo nga bang nangyari iyon? O baka naman may hinihintay pa siyang ibang misyon? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa video ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Si Lando ay lumaki sa isang simpleng baryo sa probinsya, kung saan ang buhay ay umiikot sa pagsasaka, pangingisda, at mga kwentong bayan na madalas niyang naririnig mula sa kanyang lola. Bata pa lang siya, mahilig na siyang mag-explore sa kagubatan, sa likod ng kanilang baryo, kahit pa madalas siyang pagbawalan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kung anong humahatak sa kanya sa lugar na iyon. Parang may hinahanap siya kahit hindi niya alam kung ano ito. Sa murang edad, nawalan siya ng mga magulang sa isang aksidente sa dagat. Ang kanyang lola, si Aling Rosa, ang nagpalaki kay Lando. Madalas nitong ikinikwento ang alamat ng kanilang baryo na noon daw ay isang makapangyarihang pamayanan ng mga mandirigmang may lihim na kaalaman mula sa kanilang ninuno. Ngunit ayon sa alamat,
may isang bagay na nawala, isang mahiwagang simbolo na siyang susi sa tunay na kasaysayan ng kanilang lahi. Isang hapon, habang naglalakad si Lando sa kakahuyan, mayroong isang kahon gawa sa matibay na kahoy na may ukit ng lumang baybayin, at nang hawakan niya ito, parang may dumaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Napuno ang kanyang isipan ng mga imahe ng nakaraan, mga taong may sinaunang kasuotan, isang bayang mas maunlad kaysa sa iniisip niya, at isang medalya na isinumpang protektahan ng kanilang lahi. Bigla siyang naputol sa kanyang pagninilay nang marinig niya ang tinig ng kanyang lola. "Lando, anong ginagawa mo riyan?" Malakas na sigaw ni Aling Rosa. Nagulat si Lando. Hindi niya alam kung paano siya natuntun ng kanyang lola, ngunit ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. At dito na ibinunyag ni Aling Rosa ang isang matagal nang lihim. Ayon sa kanyang lola, ang kanilang pamilya ay matagal nang tagapangalaga ng kasaysayan ng kanilang bayan. Ang medalya na kanyang natagpuan ay matagal nang nawawala. At ayon sa alamat, ang makakahanap nito ay may tungkuling muling buhayin ang kanilang nakalimutang kasaysayan. Apo, hindi alamat ang mga kwentong sinasabi ko sa iyo noon. Totoo ang lahat ng iyon. Isa kang tagapagmana ng ating kasaysayan. Wika ni Lola Rosa. At doon na nagsimula na mag-iba ang pananaw ni Lando. Hindi lang basta isang pambatang laro ang kanyang pagtuklas, at ito nga ay mayroong mas malalim na kahulugan. Simula noon, mas nagseryoso si Lando sa pag-aaral ng kasaysayan. Naging misyon niya ang pagsaliksik sa tunay na pinagmulan ng kanilang bayan. Matapos ang mahiwagang pangyayari sa kuweba, nagbago ang buhay ni Lando. Dati, isa lamang siyang batang mahilig gumala sa kagubatan. Ngunit ngayon, dala niya ang isang lihim na tila siya lang ang nakakaunawa. Sa loob ng maraming araw, pinag-aralan niya ang medalya na kanyang nakuha. Napansin niyang ang mga nakaukit dito ay kapareho ng ilang simbolo sa lumang aklat ng kanyang lolo na isang mananalaysay sa kanilang baryo bago ito pumanaw. Hindi niya akalain na ang aklat na madalas niyang nakikitang kinukuskos ng alikabok noon ay magiging susi sa pag-unawa ng kanyang karanasan. Habang tumatagal, unti-unting lumawak ang kanyang kaalaman sa kasaysayan. Napagtanto ni Lando na marami sa kanilang kasaysayan ang hindi na isalaysay ng tama at marami ang nakalimutan. Ngunit habang lumalaki siya, napansin niyang kakaunti lang ang interes ng mga tao sa kanilang kasaysayan. Mas abala ang mga kabataan sa teknolohiya at social media, habang ang matatanda ay abala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas siyang marinig ang mga katagang, "Wala namang silbi ang pag-aaral ng nakaraan. Ang mahalaga ay ang kinabukasan." Subalit para kay Lando, paano mo malalaman kung saan ka patungo kung hindi mo alam kung saan ka nanggaling? Mula pagkabata, iba na si Lando sa lahat. Hindi siya tulad ng ibang bata sa baryo na mas gustong maglaro sa bukid o maghabulan sa ilog. Mas gusto niyang basahin ang lumang aklat ng kanyang lolo, mag-aral ng sinaunang baybayin at magtungo sa kagubatan upang pag-aralan ang mga nakatagong lihim ng kanyang bayan. Ngunit sa mata ng mga tao, isa siyang kakaiba, isang kabaliwan. Bakit ka ba nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay, Lando? Madalas na tanong ng kanyang tiyuhin, si Mang Carlo. Hindi mo mapapakain ang pamilya mo sa pag-aaral ng mga sinaunang letra. Kamangmangan niyang ginagawa mo. Para yan sa mga walang utak. Dagdag pa ng malupit niyang tiyuhin. Maging ang kanyang mga kaklase ay madalas siyang pagtawanan. "Uy, si Lando, kausap na naman ang mga multo sa gubat."
Sigaw ng isang bata, sabay tawanan ang iba. Huwag kayong lalapit kay Lando, baka maging kasing baliw nyo rin siya. Pahabol ng isa pang batang laging nanunukso sa kanya. Maging sa paaralan, hindi siya naiintindihan ng kanyang mga guro. Sa tuwing magpapaliwanag siya ng isang ideya o teorya tungkol sa kasaysayan, tinatanggihan lang siya at pinapahiya. Hindi pa napapatunayan yan, Lando. Mas mabuti pang mag-aral ka ng mga praktikal na bagay. Huwag kang nagmamarunong. Hindi namin tinuturo yung mga sinasabi mo. Itigil mo yung kahibangan mo, Lando. Ito ang madalas sabihin ng ibang mga guro sa batang may angking kakaibang talino. Sa kabila ng pangungutya, nanatili siyang tahimik. Alam niyang ang katotohanan ay hindi laging tinatanggap ng mundo. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay titigil na. Habang lumalaki, lalong lumala ang mga pang-aapi sa kanya. Ang kanyang tiyuhin ay pilit siyang pinagtrabaho sa bukid at madalas ay tinatawag siyang walang silbing sinto-sinto. Sa tuwing susubok siyang magsaliksik sa kanilang kasaysayan, sinisira ng ilang tao ang kanyang mga tala at pinapahiya siya sa harap ng iba. Hanggang dumating ang isang araw, naglakas loob si Lando na ipaalam sa mas marami ang kanyang mga discoveries. Kaya naman, gamit ang naipong pera mula sa kanyang mga sideline bilang construction worker at trabahador sa bukid, dinala ng binata ang kanyang pananaliksik sa isang prestigyosong universidad sa malayo at malaking syudad, umaasang may makikinig sa kanya. Subalit tinanggihan lang siya ng mga propesor doon. Napakabaliw na mga teorya mo. Hindi ka tunay na arkeologo, Lando. Sambit ng isang kilalang propesor habang nagtawanan ang kanyang mga estudyante. Sa oras na iyon, wala siyang magawa kundi umuwi na lang sa kanilang baryo. Wasak ang puso at sugatan ang damdamin. Sa kanyang paglalakad pa uwi, narinig niya ang usapan ng mga tao sa palengke. Hay nako, si Lando, baliw yun. Hindi na siya makakabangon. Walang kwentang tao yun. Dapat sa kanya ikulong sa mental. Salitang wika ng mga tao, sabay wala silang humpay sa pagtawa, na tuwang-tuwa na hinahamak ang kawawang binata. Subalit sa kabila nito, nanatiling kalmado at tahimik si Lando dahil alam niya sa kanyang sarili na balang araw ay makikita ng lahat kung gaano kahalaga ang lahat ng kanyang ginagawa. Matapos ang mga hindi malilimutang pangyayari sa kanyang pagkabata, ang pagtuklas sa kuweba at ang lihim ng kanilang pamilya, nagdesisyon si Lando na tahakin ang landas ng pagiging isang arkeologo. Bagamat maraming hindi nakaunawa sa kanyang pangarap, hindi siya natinag. Sa hirap ng buhay sa baryo, hindi madaling makapag-aral si Lando. Upang makapasok sa isang prestigyosong universidad sa kilalang syudad, nag-aral siyang mabuti at kumuha ng mga scholarship. Nagtrabaho rin siya bilang isang tour guide sa mga historical sites upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya sumuko. Sa kolehiyo, napansin ng kanyang mga propesor ang kanyang kakaibang hilig sa kasaysayan at arkeolohiya. Hindi lamang siya basta nag-aaral, may tunay siyang koneksyon sa nakaraan. Palagi niyang isinasalaysay ang kanyang natuklasan sa kuweba noong bata pa siya, at ito ang naging inspirasyon niya upang magsumikap pa. Isang araw, nagkaroon ng isang proyekto sa paaralan kung saan ang napili niyang paksa ay ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang bayan. Sa halip na magpresenta ng karaniwang ulat, nagpasya siyang ikwento ang kanyang natuklasan. Ginamit niya ang medalya bilang patunay ng isang sinaunang paniniwala na ang kanilang bayan ay minsan
pinamunuan ng matatalinong mandirigma at naitala ito sa mga kuwebang matagal nang hindi pinapansin. Sa una, hindi siya pinaniwalaan, ngunit ang ipakita niya ang aklat ng kanyang lolo, ang lumang larawan sa kuweba at ang medalya. Nagsimulang magbago ang tingin ng kanyang mga guro at kaklase. Dahan-dahan, kumalat ang kwento ni Lando at maraming tao ang naging interesado sa kanilang lokal na kasaysayan. Sa kabila ng lahat ng pangungutya, isang matandang propesor ang nakakita ng kanyang talino. Pinag-aral siya nito sa ibang bansa kung saan sa unang pagkakataon hindi siya hinamak kundi hinangaan. Dahil sa natuklasan niya, mas lumalim ang kanyang pagmamahal sa kultura at kasaysayan. Lumaki siyang may mas malinaw na direksyon sa buhay. Nais niyang ipaalam sa iba ang kwentong matagal nang nakalimutan. Lalo pa niyang pinagbuti ang pag-aaral ng arkeolohiya at antropolohiya. Doon, nagawa niyang patunayan ang kanyang mga natuklasan. Napansin siya ng maraming eksperto sa mundo ng arkeolohiya. Nagsimula siyang magtrabaho sa mga malalaking proyekto hanggang sa unti-unti siyang nakilala. Sa paglipas ng panahon, si Lando ay hindi na lang isang batang mausisa. Naging isa siyang mahusay na mananalaysay, isang tagapagtanggol ng kultura at isang inspirasyon sa maraming kabataan. Naglabas siya ng isang libro tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Pilipinas at naging bestseller ito. Naging panauhin siya sa iba't ibang bansa. Kinilala bilang isa sa pinakamahusay na Pilipinong arkeologo ng kanyang panahon. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsusumikap at nang siya ay bumalik sa bansa, napasama siya sa isang grupo ng mga arkeologo na nagsasagawa ng paghuhukay sa isang liblib na lugar sa isang sikat at dinarayong isla. Sa pananaliksik nila, nadiskubre nila ang isang sinaunang kayamanan, mga gintong alahas, sandata at lumang baybayin na nagpapatunay na mas maunlad ang sinaunang kultura ng Pilipinas kaysa sa inaakala ng karamihan. Maliban dito, nagsagawa din si Lando ng mga pananaliksik upang patunayan ang mga kwentong itinuro sa kanya noon. Nadiskubre niya ang iba pang sinaunang artifact at dahil sa kanyang pagsisikap, natulungan niyang maitampok ang kanilang bayan bilang isang makasaysayang lugar. Sa wakas, napatunayan niya na hindi na lang siya isang batang mahilig maglakwatsa sa gubat noon. Siya na ngayon ang naging tagapagsalaysay ng kanilang tunay na kasaysayan. Dahil dito, nakilala si Lando sa larangan ng arkeolohiya. Naging laman siya ng balita at maraming universidad ang nag-imbita sa kanya upang ibahagi ang kanyang mga natuklasan. Dahil sa kanyang kasikatan, maraming museo at mga pribadong kolektor ang nais kumuha sa kanya bilang konsultant. Naging speaker din siya sa mga international conference kung saan mas lalo niyang naipakilala ang kasaysayan ng Pilipinas sa mundo. Ngunit hindi lang iyon. Ginamit niya ang kanyang kita upang magtayo ng isang foundation para sa mga batang mahilig sa kasaysayan. Itinayo ni Lando ang isang modernong museo sa kanilang baryo kung saan ipinakita niya ang kanyang mga natuklasan, pati na rin ang medalya mula sa kuweba na naging simbolo ng kanyang paglalakbay. Isang araw, bumalik si Lando sa kanyang baryo, sakay ng isang mamahaling sasakyan, suot ang isang simpleng kasuotan, ngunit kita sa kanya ang karangalan at tagumpay. Nagtipon ang mga taong minsang nanghamak sa kanya, nakayuko at tila hindi makatingin sa kanya. Si Mang Carlo, na laging tumatawag sa kanya noon nang walang silbing sinto-sinto, ay lumapit sa kanya, mukhang matanda na at lupaypay. "Lando, anak, tulungan mo ako. Wala na akong trabaho. Nagkasakit ako at wala akong panggamot. Maawa ka sa akin, anak. Lando, mahal kong pamangkin." Nanghihinang wika
ni Mang Carlo. Ang kanyang dating mga klase na madalas siyang pagtawanan, ngayon ay nakatayo sa gilid, nakatungo ang ulo. Lando, sorry sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Hindi namin alam na magiging ganito ka-successful. Puno ng kahihiyang wika ng mga mapanghamak niyang kaklase. Samantala, maging ang mga propesor at mga guro na minsang nagtaboy sa kanya ay ngayon ay lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong upang itama ang kasaysayang matagal nang nabaluktot. Subalit si Lando ay nag-iwan lamang ng matamis na ngiti. Hindi siya nagdamdam sapagkat alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, kundi ang kakayahang magpatawad at magpatuloy sa tamang landas. Subalit ang buhay ay may sariling hustisya. Ang mga taong humabak sa kanya noon ay unti-unting nakaranas ng masamang karma. Ang ilan ay nalugmok sa kahirapan. Ang iba ay nawalan ng respeto mula sa komunidad. Ang kanilang pangungutya noon ay bumalik sa kanila bilang pagsisisi at paghihirap. Sa kabila ng pagmamalupit sa kanya ng tiyuhin noon, dinala ni Lando sa mamahaling private hospital si Mang Carlo upang mabigyan siya ng agaran at maayos na lunas sa kanyang karamdaman. At ang kanyang pinakamamahal na si Lola Rosa, ang bukod-tanging tao na nagbigay sa kanya ng walang bahid at walang hanggang suporta, at kailanman ay hindi nagduda sa kanyang angking galing at talino, ay isinama ni Lando na tumira sa kanyang napakalaking bahay upang iparanas ang komportable at masaganang buhay na malayo sa kinagisnan nilang buhay noon sa baryo, hikahos at sadlak sa kahirapan. Sa huli, si Lando ay hindi lang basta yumaman, napanatili niya ang kanyang dignidad, paninindigan at pagmamahal sa kanyang bayan at pamilya. Ang batang minsang tinawag na baliw ay ngayon ang naging tagapagligtas ng kanilang kasaysayan. Mula sa isang batang hinamak sa baryo, ngayon ay isa ng milyonaryo. May sariling museo, sariling foundation para sa edukasyon, at mga proyekto para sa pagpapayaman ng kultura ng bansa. Hindi lang siya yumaman sa pera, kundi yumaman din siya sa kaalaman, respeto at kasaysayan. Ang kwento ni Lando ay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi lang nakikita sa ginto o pera, kundi sa kaalamang maaring ipamana sa susunod na henerasyon. At higit sa lahat, kapag may pangarap ka, kayang-kaya mong abutin ang tagumpay. Gaano man kahirap ang daan patungo dito. Huwag kailanmang sumuko sa pangarap, kahit pa marami ang humahamak at hindi naniniwala sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakikita sa pera o kasikatan, kundi sa kakayahang ipaglaban ang totoo, kahit pa ang buong mundo ay laban sa iyo. At sa bandang huli, ang karma ay hindi kailanman nagpapabaya. Kung ikaw ay mabuti, kabutihan din ang babalik sa iyo. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!